A family in Barangay Tibag, Baliwag, Bulacan spent the night under a bridge after floodwaters gradually entered their small home amid the onslaught of Super Typhoon Juan in the country. Paul Montibon has the story. Although Bulacan was not directly in the path of Super Typhoon Juan, many residents still chose to prepare early and evacuate. They said it was better to leave than to risk losing lives, as material possessions can always be replaced if flood waters brought by the typhoon rise. Fortunately, residents of Barangay Tibag, Baliwag, Bulacan were seen safely taking temporary shelter as they waited for the weather to improve. Opo, hinahakot na po namin paunti-unti yung mga gamit namin. Ayun, patulad po niyan, medyo pinasok na po ng tubig yung gawin namin. Di na po namin naantayin tumaas palalo kasi dati po na-experience namin yung talagang lumulubog po talaga lahat yan. Opo. May takot ba sa ano? Siyempre nakakatakot po kasi tulad po minsan, mabilis ang pagtaas ng tubig noon. Hindi na po, kahit anong gamit, wala na po kami na-edikas. Siyempre, ayaw na po namin mamulit yung ganun. Sa mga regular na tanong nila, ano bang mga importante, yung bahay ba o buhay? Siyempre buhay po, di ba? Kaya kahit maiwan mga gamit na, wala na, mapapalitan naman po yan. Kumusta naman po yung pag-stay sa evacuation? Okay naman po, wala naman po ang problema kasi naka-open naman po yung mga rooms. Kaya okay naman po. Ang mga pagkain? Okay naman din po, kayo na po, may nagbigay na po kayo din si Mayor, si Mayora. Sir, bakit kayo nandito sa evacuation? Ayos naman kasi, sir, inano kami ni Mayora na lumikas na raw kami. Likas kami. Wala kami magagawa kundi lumikas. Ayaw man namin umalis sa bahay namin. Umalis kami. Saan ba nakatira? Ayun lang naman dyan sa kabila nito. Pero malapit sa ilog? Malapit sa ilog. Kaya delikado? Kaya umahon din kami pero kasi baka dumating pa sa amin yung tubig, mahirapan kami. But unlike others, we found Aling Ruby under the bridge, sleepless after spending the night hauling whatever belongings she could save when flood waters entered their small home. Ganap na 2:00 ng madaling araw ngayong Lunes, November 10, 2025 nang makaranas ng malakas na bugso ng hangin at pagbuhos ng ulan dito sa Barangay Tibag, Baliwag, Bulacan at hudyat para sa sinasabing pagtama nga ng Super Typhoon Juan dito sa ating bansa, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon. At dito sa ilalim ng tulay na ito, dito sa Barangay Tibag, Baliwag, Bulacan, ay makikita natin yung mga gamit na ito mula yan sa pamilya ni Nanay Ruby dahil nga ayon sa kanya 9 pa ng gabi ng linggo ay inisa-isa na nila, inunti-unti na nila ang paglabas ng kanilang mga mahalagang gamit mula sa kanilang bahay. Gawa po ng malaki po ang tubig ngayon, naabot na po yung bahay namin. Pinasok na po ng tubig baha. Kaya po, nag-evacuation po kami dito sa ilalim ng tulay. So, hanggang kailan kayo tatagal ho dito? Pagka bumaba na po ang tubig bukas, paano na rin po kami. Babalik na rin po kami sa dati. Oo. Itong mga nasa likuran ho ninyo? Mga gamit po namin. Oo. Kumusta naman ho? Naisalba naman lahat yan? Opo, kaya lang po, may rip ako na nasa loob pa ng bahay, hindi ko na nayano kasi mabigat po. For people like them who struggle to make ends meet, they said they would rather see these calamities stop altogether as their livelihoods are immediately affected whenever disasters strike the country. Kasi po napakahirap po pagka umabot pa po hanggang bukas, napakahirap po ang buhay. Lalo na po yung paghahanap buhay po. Isang ano na rin po. Ka-perwisyo rin po yun sa paghahanap buhay. For God and my beloved country, the Philippines, reporting for Newsline World, this has been Paul Montibon, SMNA News.